Baka po makilala niyo. Pero pumanaw na po siya. Pag tinanong niyo saan nakatira si Pedro, hindi kilala. Pero pag tinanong niyo, saan nakatira si Karate? Ang tawag Karate. Pag saan nakatira si Karate, kilala. Bakit? Kasi po black belter siya. Karatista siya, black belter. Noong panahon ng matandang Marcos, siya yung trainer noong mga PSG, Presidential Security Guard. Kaya mas kilala siya doon sa tawag na karate kaysa pangalan niya. Nagkasakit yung kanyang anak. Nagkasakit ng leukemia. At tinaningan yung kanyang anak ng 1 linggo para mabuhay. Alam nyo, yung panahong iyon na alam niyang mamamatay yung kanyang anak, para bang nawala yung tigas niya. Pagka kami prayer meeting, nakikiusap siya, pwede po ba akong magsalita? Pwede po ba akong makiusap sa inyo? At siya umiiyak, lalaki ito, lalaking machong-macho, pero alang-alang sa anak, umiiyak siyang nakikiusap na idalangin yung kanyang anak. At nang gumaling nga yung kanyang anak, hanggang ngayon ay buhay pa yung kanyang anak. Hanggang ngayon buhay pa. Ang sakit ay acute leukemia, gumaling. Kaya nung gumaling yung doktor sa St. Luke, pinapupunta ulit yung anak na ito at tinatanong yung ano ba yung treatment na ginawa sa kanya sapagkat ang sabi, bihira ang gumagaling sa ganyang klase ng sakit. Kaya para bang siya pa yung naging pinag-aralan papaano siya gumaling, anong gamot at kung ano-ano mga procedure ginawa sa kanya sapagkat gumaling siya. Pero noong gumaling, lalo siyang naging masigasig na tumayo sa harap para magpatotoo na napakabuti ng Diyos. At dahil doon, mas marami ang nanalig sa Diyos kaysa doon sa nangangaral ng puro sitas ng Biblia. Bakit? Marami siyang alam. Kung halimbawa po ako pare at magbibigay sa inyo ng mga bersikulo, kapitulo at kung ano-anong linya sa Biblia, marami akong alam. Pero makukumbisi ko kaya kayo. Pero itong lalaking ito, na gumaling ang kanyang anak, hindi man niya kabisado ang Biblia, mas naniniwala sa kanya sapagkat karanasan niya yung kanyang ikinukwento. Kaya yung lalaki, hindi pinahintulutan ng Panginoon na sumama. Sa halip, siya yung naging disipulo ng Panginoon sa lupaing iyon. Marami ang nanalig sa Panginoon dahil sa kanya, dahil sa patotoo niya. Kaya po, hindi man kayo maraming alam sa Biblia, ikwento niya lang ang buhay niyo. Inuulit ko po, buhay nyo. Opo, hindi yung buhay nila. Opo, yung buhay nyo. At kung paano naging mabuti sa iyo ang Diyos. At alam nyo, kung makakadinig, lalo na po yung mga tao na nagkasakit ng malubha, na gumaling, lalo na yung bumagsak ang negosyo na nakaahon, lalo na yung nagkasala ng pagkabigat-bigat na nagbalik loob, mas marami ang maniniwala sa inyo at magbabago at mabubuhayan ng loob kaysa sa akin kung ang kwento ko lang sa inyo ay puro laman ng Biblia. Nag-aral ako tungkol sa Biblia. Marami akong masasabi tungkol doon. Pero mas kapanipaniwala yung taong ang ikinukwento yung sarili niya kung paano naging mabuti sa kanya ang Diyos. Holiday ba ngayon? May pasok din. Pero sa Bulacan, ito ay Ople Day. Ople Day. Hindi po government, may pasok din sa gobyerno. Meron din working holiday. Pero alam mo ba na piyesta ngayon ng simbahan? Nung araw, walang problema ang magulang kapag nanganak kung ano ipapangalan. Mga kaharap ko yung mukhang hindi na manganganak. Paano ba to? Saan ba ako pipili din sa Ronere? Meron pa po ba ditong pupwede pa? Wala na. Yung pong next row, meron ba po pwede pa diyang manganak? Wala na rin. Kasi nandun puro bata. Dini po, meron bang mga wala na rin. Lipas, wala pag-asa dito. Ito po din mga anak,
Alam ko mga bata pa to. Sino pinakamatanda sa inyo? Ilang taon ka? Ay, 22 ka na ba? Akala ko teenager. Halimbawa, nag-asawa ka at magkakaanak ka, ano ipapangalan mo sa anak mo kung babae? Hindi pa po naisip. Kung lalaki, wala kang naisip. Saan ka kukuha ng pangalan ng baby mo kung sakali? Sa TV. Kalendaryo. Sa kalendaryo ka kukuha ng pangalan. Ang pangalan ay Perpetua. Merong Santa Perpetua. Oo, merong Santa Perpetua. Merong kung lalaki, Bruno. Merong San Bruno. Ipapangalan mo yon. Felicidad. Hindi rin. Kung Felicity. Tinan mo nga, Felicity, pwede. Felicidad din yun. Pareho lang yun. Pero pinaganda lang Felicity. Sabi sa kalendaryo, ngayon ay piyesta ng Bulacan dahil kay Blas Ople. Merong santo na ang pangalan ay Blas. Si San Blas. Si San Blas ay naging obispo at naging martir. At siya ang tinatawagan kapag merong sakit sa lalamunan. Kaya kahapon ay kapistahan ng, halimbawa ulit, nanganak ka at ang anak mo ay babae, piyesta kahapon. Anong nakalagay doon sa kalendaryo? Ang papangalan mo ay Candelaria. Meron pang isang piyesta kahapon kasabay ng Candelaria, presentasyon. Okay sa iyo. Kumuha na lang tayo ng Korean. Sa K-pop na lang tayo kumuha ng pangalan. Pero, nung araw, pag nanganak, ang unang titingnan, kalendaryo. Kaya yung piyesta ni Ople ay piyesta ni San Blas. Ang pangalan ni Ople ay Blas. Kapag holiday at Bonifacio Day, piyesta yon ni San Andres. Kaya doon sila kumukuha sa kalendaryo. Kaya noon walang problema. Nanganak. Kailan pinanganak? Kahapon po, kalendaryo. Sino ba ang santo kahapon? Ganun kasimple. Sinusundan nila yung kalendaryo. Kaya hindi piyesta ito ni Saint Ople. Ito ay piyesta ni Saint Blaise o San Blas. Ngayon, merong seremonyas ng pagtawag kay San Blas. Yung candle na ginamit, kung ginamit man kahapon, ipinoform yun ng cross, itinatali ng parang krus, at yun ay nilalagay sa leeg, ipapatok na ganun sa leeg, at merong prayer. Through the intercession of Saint Blaise, may you be healed from all illness of the throat and other diseases. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Blas, nawa ikaw ay gumaling sa iyong karamdaman sa lalamunan at iba pang mga karamdaman. Lalo po ngayon, nagbabago ang klima. Maraming uubuhin. At ako po ay hinihika. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako nagkahika. Yung sabi, bata, pagdating ng 7 years old, 8 years old, gumagaling. Hindi naman ako nagkahika nung bata. Kung kailan ako tumanda, tsaka ako nagkahika. Napakahirap naman. At dahil doon, yung aking lalamunan ay hirap na hirap kasi mag-uubo ko na mag-uubo. Pag nagbago ang klima, ang naapektuhan yung aking lalamunan. Kaya pipila po yung mga nais ay, nasaan yung candle? Po pwedeng umawit ng kahit anong awitin sa misa. Ilalagay ko yung candle sa inyong leeg. Pahiram nga ng candle. Taas mo na.
hindi ko na po uulit-ulitin yung prayer. Ito po yung prayer. Through the intercession of Saint Blaise, may you be healed from all, lalong nawala. Through the intercession of Saint Blaise, may you be healed from all illness of the throat and other diseases. Sa pamamagitan ng panalangin ni San Blas, nawa ikaw ay gumaling sa iyong mga karamdaman sa lalamunan at iba pang karamdaman. At ilalagay ko yung kandila, ganito, papatong ko dito, sa inyong balikat, sa pagitan ng leeg.
Sa tulong ng panalangin ni San Blas, nawa tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman sa lalamunan, pharyngitis, tonsillitis, laryngitis, sore throat at iba pa. Nawa ang ating mga karamdaman sa katawan ay guminhawa sa tulong ng panalangin ni San Blas. Amen. Awitin natin ang pag-aalay. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikasan, libutan. Sa iyong kagandahan loob, narito ang aming maya-alay. Mula sa katas ng ubas at bunga namin pagawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang po may kapal. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang tong ating iniaalay
ay maging kalugod-lugod sa atin Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pabanalin mo at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong aming pinararangalan si San Blas, siya ay kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak ang tugon ng mga martiray dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, niyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Bilang isang sambayanan, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama, ating awiting taimtim ang Ama namin. Hinihiling namin, Ama, iadya mo po kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ating batik-batiin ng isa't isa na kapayapaan.
Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayo na tumatanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa tiniis na pagsubok ng iyong martir na si San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayo, taglay ang awa at biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipanalangin mo kami, O Santa Maria, Ina ng Diyos. Na kami maging karapat dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo. Mapagpalang Ama, kasihan mo kami ng iyong mahal na pagpapala at yayamang sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalwalhatian sa langit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ring aming Panginoon. Amen. Ang tulong ng Diyos ay mamalagi nawa sa atin. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin at maawaing Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Bumayo kayo at taglayin ang pag-ibig ng Diyos sa tulong ng mahal na Birheng Maria. Salamat sa Diyos. Lord. Lord.